Required ba na naka-iPhone dyan sa Canada o required lang para sa'yo? Hindi siya required. Gusto ko lang siya. Charot lang. Hindi siya required, kundi reward para sa mga hardworking na OFW na kagaya ko na tinitiis ang lamig, sakit sa likod, at homesick dahil malayo sa pamilya. Kaya ang tawag dun, deserve. Reward, ganun. Dito kasi sa Canada, mabilis lang mangutang, isang swipe, ganun. You will get what you want. But the catch is, pag marupok ka, sooner or later, malulugmok ka. Kasi ang dami talagang mga tukso dito, ang daming mga mura. Isang swipe lang. Like Old Navy, Bath and Body Works, mga perfumes. Nako, pag nag-sale yan, hindi lang masabing sale na 10%, 20%. Hindi ganun. Dito kasi pag nagsisale, mga 70% off, 80% off. Kulang na lang ipamimigay nila. Diba? Kananawa ka talaga dito. Kagaya ng iPhone na to. Diyos ko, ang bala ko lang bibilisan sana ng second hand. Tapos napadaan ako sa Costco. Tapos yung eyes ko nang blink-blink. Kasi naka-promo siya. So habang ina-unbox natin, ayan o, sa Costco. Ayan, Costco pa talaga siya binili. So, habang ina-unbox natin, i-discuss natin kung magkano nga ba yung iPhone na to. Kasi alam nyo ba guys, mas mura pa yung iPhone kesa data plan. Kasi dito, pag magkaiba yung data plan tsaka yung sa cellphone. Kailangan mong magkaroon ng data plan para magkaroon ka ng cellphone number. Tapos, optional na lang kung gusto mo magkaroon ng cellphone. iPhone, or gusto mong gamitin yung cellphone mo sa Pilipinas. Alam nyo ba guys, mas mahal pa yung data plan kaysa iPhone. So habang ina-unbox natin, pag-usapan natin yung presyo. ayan na. Oh my gosh. Ito yung iPhone 14 Plus. Nung May 8 ko siya binili. So, ayan, yung itsura ng iPhone 14 Plus. So, kitang-kita naman, lumipat ako sa Rogers. Dati ako sa Fido. Oh my goodness. Ay! So, ito na nga. Yung data plan kasi, nasa $55. 100 gigabytes na yun. So, pwede ako mag-only live from Quebec to Toronto. Kayang-kaya yan. Yung battery na lang yung mananawa. Yung data plan niya ay nasa $55 or 2,200. Yung cellphone, nasa $30 siya or nasa 1,200 per month na sa iPhone Plus. Total ng data plan tsaka yung iPhone ay $85 or 3,500. Pero kasi nga, nag-discount ako na lumipit ako ng provider, tapos in-enroll ko yung credit card ko, diba? Sabi ko sa'yo, pag may credit card talaga. Tapos may mga promo sila, may mga financing. So, kaya yung cellphone ko, from 1,200, nagkaroon siya ng discount na $20 or 820. So, yung cellphone ko ay technically nasa $10 na lang or 400 pesos. Monthly yun. Pero yung internet ko, nasa $55 or 2,200. 2 years to pay siya. Nakalak ako sa provider. 2 years to pay. Tapos after 2 years, ibabalik ko sa kanila to. Yes, hindi ko siya i-own. Kapag i-own ko to, magbabayad ako ng another $400 or 16,500. So, parang mas okay na ibalik ko na lang to. At least wala akong babayaran na additional. Tapos, mag-upgrade na lang ako ng iPhone 16 Plus Pro Max. Ano daw? Ganun siya. Kaya madali lang mag-upgrade yung mga tao dito ng mga cellphone. At kapag nahulog to, pag nasira ko to, since hindi, parang nirenta ko lang kasi to, parang nirent lang. So pag nasira to, babayaran ko yung cost ng cellphone. So ayaw ko ng ganun. Kumuha na lang ako ng Apple Care para at least insured na yung cellphone. Oh, yung tao, yung cellphone insured, dapat yung tao insured din. So kumuha ko ng insurance, Apple Care, or yung insurance para sa cellphone. Hindi kaya pa, kahit masira to, at least minimal lang yung babayaran ko. So, 8,300 yung insurance ng cellphone. Oh my goodness. Ang mahal niya. Pero, buti na lang, meron ako ng discount. Nagbigay sila ng gift card na $100 or 4,000. So, yung binayaran ko na lang ay 4,200. Yun lang yung kinash out ko nung day na yon. Siyempre, pag iPhone, kailangan din natin ng screen protector. Diyos ko, ang screen protector, ito, ang tatak ng screen protector, eye shields, $30 siya or nasa 1,400 pesos. Pero ang kagandahan nun, mga ma'am and sir, kasi kapag nag-crack to, nagva-vlog pa, ayun, habang nagva-vlog, pag na-crack tong screen na to, unlimited yung pagpalit ng screen protector at libre siya. Mas okay na bumili ako ng $30 kesa $20 na kapag nasira yun, another $20 naman. So, okay na yung one-time payment na $30. Kapag nasira, babalik ko na lang sa kanila. No questions asked. Papalitan na nila yung screen. At hindi pa yung nagtatapos.
Bumili na rin ako ng ano. Hindi siya kasama sa mga freebies. Bumili lang ako ng casing. $30 din yan. Mahal, no? Tapos, eto pa. May mga freebies sila. Binigay nila sa akin to. Eto ay wireless naman. Wireless headset. So, andyan na din yung... Anong buksan to? Kalang... Ayan. Wireless headset. IQ. Hindi ko naman kailangan to. So, papadala ko na lang sa kapatid ko dun sa Pilipinas. Tapos, meron pa silang freebie. Eto, charger. May panlaban na yung data ko. Dapat may panlaban din yung battery ng phone ko. So, ayan. Since may car charger, libre yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi talaga big deal. Hindi talaga big deal yung iPhone dito. Hindi ito basehan ng estado mo sa buhay. Kasi lahat naka-iPhone lang. Kasi isang swipe lang ng card mo, to Pro Max na. And this is Leona, your BFF. May dumadaan eh. Ulit. And this is Leona, your BFF in Canada. Tara, apply na kabayan sa work abroad, IPAMS, new life opportunities. First Dynamic, yan yung mga legit na mga agency. Bye! Ay, ba't may pa-sticker? Ano to, para ilagay ko dito? Para kitang-kita iPhone. Charot lang.